Magandang hapon mga kaibigan. Ako po ay gustong magbahagi ng isang impormasyon na alam ko namang marami sa atin alam ng lahat ang tungkol sa bagay na ito. Pero nasubukan na ba natin gamitin? Ito po ang aking ibabahagi sa isang usapin na tatawagin kong kasagutang abot kamay. Marami tayong napapanood na kwento sa telebisyon ng totoong buhay na may mga taong narating yung kanilang kinalalagyan ngayon nang dahil sa nagtanong sila sa YouTube o nanood sila sa YouTube, sa Google, kung paano ginagawa ang isang bagay. At matapos nilang subukan, nag-click, boom! Negosyante na sila ngayon. May mga taong pinaghiwalay ng napakahabang panahon. Magkakapamilya, magkakaibigan, magkakaklase. Pero nang dahil sa isang apps na nasa ating cellphone, abot kamay lang natin, muli silang nagkaroon ng komunikasyon at pinagtagpo-tagpong muli. May mga tsuper na hindi pa naman nararating yung lugar na dapat niyang puntahan, pero dahil sa Waze apps at sa Google Maps, nagagawang marating at natutuntun yung tamang direksyon. Abot kamay lang natin. Ang Google, ang YouTube, at ang iba pang mga aplikasyon na nasa kapirasong gadget na nasa bulsa natin, bagamat may kaunting gastos tayong gagamitin, magagamit nating katuwang sa mga bagay na gusto nating alamin. Napatunayan na sa maraming pagkakataon. Marami na tayong napanood na kwento ng totoong buhay na ginagamit ang mga kaalaman na nakaimbak lang sa kapiraso mong cellphone. Abot kamay lang natin. Kasagutang abot kamay. Subukan nga po natin gamitin at alamin kung totoo nga bang kapakipakinabang kahit sa pang-araw-araw na buhay o sa pananampalataya itong kapirasong cellphone na ito. Dahil po ako'y mahilig sa relihiyon, sinubukan ko pong magtanong sa Google kung bakit may Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ito po ang kanyang isinagot. Mayroon daw pong isang tao na nagngangalang Felix Isagon Manalo na ipinanganak ng isang pamilyang Katoliko. At tanggap naman po siguro talaga ito ng mga kaanib sa Iglesia dahil sa talambuhay ng pelikula na ipinalabas nila noong kanilang 100 taon, ipinakikita doon ng isang batang Felix Manalo ay isang sakristan sa Quiapo Church. Ayon po sa impormasyon na ibinigay ng Google, ito daw po si Felix Manalo noong 1904 ay naging kasapi ng Iglesia Metodista. Pumasok daw po siya doon sa Methodist Episcopal Seminary at naging isang pastor for a while. Siya rin po ay sumali at naging kasapi ng Presbyterian Church Mission. At finally, siya po ay naging kasapi ng Seventh-day Adventist Church noong 1911. Sinasabi nilang ang Iglesia ni Cristo ay tayo ni Cristo. Pero sa ibinigay na impormasyon ng Google ay sinasabi, Felix Y. Manalo
founded Iglesia ni Cristo or INC on July 27, 1914. Sinubukan ko doon pong alamin ang isa pang sikat na mangangaral sa Pilipinas na nagsasabing siya ay isang pantas na pinili ng Diyos upang mangaral sa Pilipinas. Kilala po ang kanyang programa na Ang Dating Daan. Siya po si Eliseo Fernando Soriano. Ipinanganak po siya noong April 4, 1947 sa Pasay City. At bininyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, na itinayo ng isang nagngangalang Nicolas Perez noong April 7, 1964. So wala pa po yung Dating Daan noon na programa niya. Noon pa lang po siya nabautismuhan. Noong February 21, 1976, sabi ng Google, Eliseo Soriano expelled in the church founded by Nicolas Perez. So yung dati po niyang ipinangangaral at kinaaanibang iglesia ay siya po ay tinanggal. Isa po siyang kilalang mangangaral diyan. Ang totoo, ang impormasyon ay binigay ng Google kapag kayo mismo sa inyong sarili ay nag-search about the biography of Mr. Eliseo Soriano. Siya po ay isa sa board of director ng samahang yan ng Haligi at Suhay. At siya ay na-expelled noong 1976. Noong pong March 30, 1977, ito pong si Brother Eli Soriano ay nagpatala ng isang iglesia, hindi na po doon sa dati, na ang pangalan naman po ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan. Kung mapapansin po natin, isang salita lang po yung binago niya. May similarity po. Yung suhay doon sa kanyang pinanggalingan, ginawa niyang saligan dito sa kanyang itinayong iglesia. Ang nakapagtataka, kung totoo ang impormasyon ng Google, noong 1980 ay muli siya nagpatala ng isa pang iglesia na pinangalanan naman niyang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Noong 1993, siya po muli ay nagpatala ng isa pang iglesia na pinangalan ng Bayan ng Katotohanan, Incorporated. At may mga ilang pangalan pa po ng iglesia na naiparehistro under his name. So kung magsusuri tayo, kung paniniwala natin ang kanyang sinasabi na ang iglesia na kanyang ipinangangaral sa ngayon, na kilala sa Members Church of God International, na pinaninindigan niyang iyon ang totoo, paano kung nakalusot itong mga unang pangalan na ipinatala niya sa Securities and Exchange Commission? Ano pong ibig natin sabihin? Doon po mismo sa Google, may mga impormasyon po doon na hindi ko na lang po isasali. May mga usapin po ng similarity of name na kanyang ipinatala, na ipinagbabawal po sa batas ng pagninegosyo. So ikinakaso po siya nung mga simbahan na unang nagpatala ng may pangalang katulad o hawig doon sa kanyang ipinatatala. Medyo kakaiba. Ano po? Doon sa dalawang nabanggit ko, Felix Isagun Manalo at Brother Eliseo Soriano, parang may kakaiba na pag pinag-aralan natin at lumaki tayo o kaanib tayo dyan na naniniwalang sila yung mga sinugo ng Diyos, pinili ng Diyos at Diyos ang nagtatag ng kanilang mga relihiyong ipinangangaral sa atin at pinaniniwalaan naman natin, parang nakakapagtaka. Hindi ko po sinasabing huwag niyong paniwalaan or iwan ninyo ang paniniwalang yan. Ang ibig ko po sabihin, sa pamamagitan ng kasagutang abot kamay lang natin
Meron na tayong batayan upang magsimulang pag-aralan kung ano nga ba itong relihiyon, kung kabilang kayo riyan. Medyo masakit tanggapin yung katotohanan na kinikilala mong anghel, pantas at tao ng Diyos, nagminti sa pagpapatala pa lang ng kanyang relihiyon. Mahirap isipin na pantas ka, hindi mo alam na bawal magpatala ng relihiyong may similarity ang pangalan. O may gumagamit na nung halos kapareho ng pangalan na gusto mong ipatala. Mabuti ngayon, pag pumunta ka sa SEC o sa Securities and Exchange Commission, isang pindot lang. Alam na niyang hindi po pwedeng ipatala yung gusto mong ipatala. Another example ng kasagutang abot kamay. Hindi ka na maghihintay ng mahabang araw. Isang pindot lang nung staff ng Securities and Exchange Commission. Alam na niyang hindi lulusot yung ipinatatalab. Pero bakit mo ipipilit kung pantas ka? Ano pa? Nasa atin na po yun kung ano ang gusto nating paniwalaan. Ito pong isang sikat sa Davao at napaka-kontrobersyal na pastor na kung tawagin natin ay Apollo C. Kibuloy. Siya po ay Apollo Carion Kibuloy. Mayroon pong isang nakatawag sa akin ng pansin. Ayon mismo sa Google. Wala naman siguro gustong iparating na iba ang Google sa atin. Nagbibigay lang siya sa atin ng impormasyon. Pero itong nagpapakilalang Kristo na si Mr. Apollo C. Kibuloy, hindi ko alam kung sinasadya o nagkataon lamang o ginamit niya yung pagkakataon. Ang kanya pong tatay ay Jose at ang kanya pong nanay ay Maria. Malaking faktor at pang-inganyo, pero kayo ba papayag ng ganong diskarte na siya ay Jesus o Kristo sa makabagong panahon at nagkataong ang kanyang ama ay Jose at Maria din? Sino po ba si Mr. Apollo Kibuloy bago niya itatag ang kingdom of Jesus Christ? Ayon po sa tala ng Google, si Mr. Kibuloy po ay dating kasapi ng United Pentecostal Church of the Philippines or UPCP. At siya po ay naging pangulo ng sabi nga ng Google ay became a president of the powerful UPCP Youth Organization in 1974. Youth organization po sa loob ng UPCP kung saan siya ay kasapi. Pero siya po ay na-expelled from UPCP noong 1979 dahil sa mga turo niyang hindi nagustuhan ng simbahan na kanyang kinakaaniban. Kung i-click niyo po sa Google, abot kamay niyo rin po ang sagot kung ano itong UPCP. Kung yung UPCP na yun ay doon siya nanggaling. Ito po itatag ng isang Pilipino na natuto sa Hawaii, ayon sa impormasyon. Pero dahil po hindi naman gaanong kilala yung samahan, hinayaan ko na lang. Dahil marami pong gumagamit ng United Pentecostal. Yung pong GIL, kilala din ng marami. Ang figura ng nasa likod nito ay isang kilalang pamilya at nasa larangan ng politika. Si Eduardo Cruz Villanueva. Siya daw po ay pinanganak noong October 6, 1946. At sabi ng Google, siya daw po ay dating atheist. Literal pong mababasa sa Google. Sa impormasyon ng Google. Siya po ang founder ng Jesus is Lord Church at isang politiko. Yung pong Jesus Miracle Crusade, pumutok siya sa pandinig ng tao. Kung natatandaan nyo, yung isang insidente sa Abu Sayyaf, kung saan sila po'y nagboluntaryong nagtungo doon, dala-dala ang kanilang marubdob na pagnanasang
mapasurrender yung mga tao sa paniniwalang sila'y kakasihan ng Diyos. Pero kabaliktaran po yung nangyari. Alam ho ng marami sa atin yan. Siya po si Wilde Almeida. Siya po ang founder ng Jesus Miracle Crusade na itinatag lamang noong 1975. Mayroon pa pong isang medyo kilala at may malawak ding listalaan ng mga kasapi. Mas kilala po siya sa tawag na Fort Watts. May dalawang anggulo po na pinalilitaw sa Google na 1972 or 1973 po ito na itatag. Ang nagtatag po nito ay si Arsenio Tan Periol. Ang isa pa pong medyo kilala dahil isa siyang TV evangelist ay itong Renato Di Carillo. Siya po ay founder ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries na lumitaw lamang po noong 1989 at nagsasabing siya ay apostol at man of God. Ang Google po ay isang imbakan ng impormasyon. Matatawag natin, pwede i-consider natin siya isang library. Hindi natin kinakailangan pumunta sa isang library at maghalongkat ng libro. Abot kamay lang po natin yung kasagutan. Nasa atin lang mga kamay. Dukutin mo ang cellphone sa iyong bulsa. Gamitin mo ang dalawang mong daliri at i-click ang anumang gusto mong maibigan. Hanggang sa muli. Sa susunod po, susubukan po nating hanapin ang mga impormasyon na magbibigay sa atin ng kasagutan sa mga simbahang dayo sa Pilipinas. Kasama na po ang simbahang Katoliko kung saan ako kasapi. Tatanungin natin si Google kung paano nagsimula ang mga malalaking simbahang itong kilala sa mundo. Katoliko, Saksi ni Jehovah, Mormons, Seventh-day Adventist, at marami pang iba. Maraming salamat po.